Sa ulo ng mga nagbabagang balita, halalan sa buong area of responsibility ng 4ID, naging generally peaceful. Malawakang rally sa pagkundina sa CPP-NPA, isinagawa ng lokal na pamahalaan ng Malitbog, Bukidnon. Bagong commanding officer ng Task Force Oro formal na itinalaga. 4th ID nagtalaga ng bagong acting brigade commander ng 403rd Infantry Brigade. 23rd IB, suportado ang livelihood training ng TESDA para sa indigenous farmers. 4th CMO Battalion nagsagawa ng kampanya laban sa anti-terrorism law sa Cagayan de Oro City. 4ID Civilian Human Resource lumahok sa PA-wide Summer Sports Activity 2025. Magandang hapon, Northern Mindanao, Caraga Regions at sa buong bansa na nakatutok via Facebook. Ngayon ay araw ng Biyernes, ika-16 ng Mayo 2025. Pagbabalita hinggil sa kabayanihan ng kasundaluhan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng dibisyon. Ito ang 4ID News Bayani Update. Narito ang detalye ng ating mga balita. Halalan sa buong area of responsibility ng 4ID naging generally peaceful. Pagbabantay sa seguridad sa Region 10 at 13. Magpapatuloy sa kabila ng pagtatapos ng botohan. Nakatutok sa balita si Kabayaning Jai Hapas. Matagumpay na naging general peaceful ang halalan 2025 sa buong Northern Mindanao at Caraga Regions sa pamamagitan ng masigasig at walang humpay na pagsusumikap ng kasundaluhan ng 4th Infantry Diamond Division sa Philippine Army. Nag-deploy ang 4ID ng mga tropa mula sa iba't ibang brigade at batalyon sa mga lugar na itunuturing na election hotspots upang tiyakin ang katahimikan at kaayusan. Kasama rin sa mga ipinadala ang mga medical teams at civil-military operation groups na tumulong sa mga botante at nagresponde sa mga agarang pangangailangan sa mga presinto. Sa isang pahayag, binigyang diin ni Major General Michelle B. Anayron Jr., Commander ng 4ID, ang kahandaan ng buong puwersa ng Diamond Division na protektahan ang eleksyon laban sa pandaraya, pananakot at karahasan. Buong puwersa na nakipag-ugnayan ng 4ID sa COMELEC, PNP, DepEd at Philippine Coast Guard sa ilalim ng Joint Task Force Diamond upang masiguro ang integridad ng halalan. So klaro tayo na yung trabaho natin is magiging patas yung eleksyon, magiging orderly at magiging kapani-paniwala. Bilang bahagi ng kanilang misyon, maagang nakaboto ang mga tropa ng 4ID upang mapagtuunan ng buong atensyon ang seguridad sa halalan. Sa mismong araw ng botohan, nanatiling nakabantay ang mga Diamond Troopers sa bawat presinto. Naging susi sila ng maayos, ligtas at malinis na eleksyon. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Jai Hapas, 4ID News Bayani Updates. Malawakang rally sa pagkundina ng CPP-NPA isinagawa ng lokal na pamahalaan ng Malitbog, Bukidnon. Narito ang ulat mula kay Kabayaning Ella Rivera. Isang malawakang rally ang isinagawa ng lokal na pamahalaan ng Malitbog, Bukidnon noong Mayo 8 upang formal na kondinahin ang mga krimen ng CPP-NPA at upang maiwasan ang pagpapatuloy ng kanilang mga gawain sa nasabing lugar. Ang nasabing pagtitipon ay ginanap sa People's Park ng Barangay Poblasyon. Nagmula pa sa iba't ibang sektor ang mga dumalo na nagpapakita ng suporta ng komunidad para sa kapayapaan at seguridad. Kabilang sa mga dumalo, sina Mayor Gary Casino ng Malitbog, Bukidnon, MPOC Vice Chairman Honorable Renario A. Cabañas, mag-asawang FR na sina Kadahon at Kamiray, Kapitan Cesar Diragandang ng Barangay Poblasyon, IPMR Malitbog na si Freddy Sumonda, Kapitan Pepito E. Dominguez ng Barangay Siloo na kinatawan ni Kapitan Ali Banjalan ng Barangay San Luis, kasama rin si Pastor Ernesto O. Awe at si 28th Infantry Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel Ronaldo J. Garcia Ferrer. Nagbigay ng mensahe at ang bawat dumalo
na nagbibigay diin sa pangako ng komunidad sa kapayapaan at pagtanggi sa impluwensya ng CPP-NPA. Nagsimula ang pagtitipon sa Central Elementary School patungo sa Cultural Center at natapos sa People's Park. Kasama rin sa mga aktibidad ang pagsusunog ng mga bandila ng CPP-NPA-NDF, paglagdas sa panunumpa ng katapatan at isang ritual na panalangin ng mga higawnon o pamuhat ritual na nagpapakita ng pagkakakilanlan ng kultura at espiritual na pangako sa kapayapaan. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Mayor Casino na ang matatag na pangako ng Malitbog sa kapayapaan ay makikita sa makapangyarihang pagtitipon na isinagawa ng lokal na pamahalaan at ng mga tribo ng IP. Ipinapakita nito ang kalagahan ng pakikilahok ng komunidad sa paglaban sa insurhensiya at ang pagtitipon ay nagpapadala ng isang malakas na mensahe sa pagkondena sa CPP-NPA. Dagdag pa ni Lieutenant Colonel Ferrer na ang mga mamamayan ng Malitbog ay nararapat na mabuhay ng walang takot at pang-aapi. Walang ideolohiya ang makapagbibigay katwiran sa pag-atake sa mga sibilyan, ang paggamit ng karahasan upang maghasik ng kaguluhan o ang pagsira sa pag-unlad sa mga rural at urban na lugar. Naninindigan kami sa kapayapaan, batas at kaayusan kasama ang mga biktima. Kaya ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyong suporta na kondenahin ang mga CPP-NPA upang hindi na sila magpakita sa ating bayang Malitbog. Bilang inyong hukbo, ang 28th Infantry Camagong Battalion, kami ay patuloy na nakikiisa sa inyo. Hindi lamang kami tagapagtanggol sa larangan ng labanan, kami rin ay katuwang ninyo sa pagtaguyod ng kaunlaran at pagbuo ng mga ligtas na pamayanan. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Ella Rivera, 4ID News, Bayani Update. Bagong commanding officer ng Task Force Oro formal na itinalaga. Para sa karagdagang detalye, narito si Kabayaning Jai Hapas. Isang change of command ceremony ang isinagawa ng 4th Infantry Diamond Division Philippine Army sa Camp Evangelista Zone 6 Patag, Cagayan de Oro City, kung saan formal na inilipat ang pamumuno ng Task Force Uro kay Colonel Manuel B. Istanilla bilang bagong acting commanding officer, kahalili ni Colonel Warren C. Munda na naatasan naman sa mas mataas na tungkulin bilang Deputy Brigade Commander ng 403rd Infantry Peacemaker Brigade. Si Colonel Istanilla na nagtapos sa Officer Preparatory Course Class of 1999 ay kilala sa kanyang tapat at matatag na pamumuno. Bago italaga sa bagong posisyon, nagsilbi siya bilang Assistant Chief of Staff for Civil Military Operation ng 4ID at dating pinuno na rin ng 4th Division Training School. Pinuri ni Major General Michel B. Anayron Jr., Commander ng 4ID sina Colonel Istanilla at Colonel Munda sa kanilang mahusay na serbisyo at dedikasyon sa trabaho. Ayon sa kanya, mahalaga ang papel ng Task Force Uro sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa Cagayan de Oro City. Dumalo rin sa seremonya ang mga opisyal, enlisted personnel, mga partner agencies at civilian stakeholders bilang pagpapakita ng suporta at pagkilala sa mahalagang papel ng Task Force Uro sa urban peacekeeping, community development at interagency cooperation. Sa ilalim ng bagong pamumuno ni Colonel Istanilla, tiniyak ng 4ID na magpapatuloy ang walang humpay na serbisyo para sa bayan, isang pamumunong uukit ng mas matibay na ugnayan sa komunidad at magpapatatag sa kapayapaan ng rehiyon. Ang mensahe ko sa mga kasundaluhan ng Task Force Oro ng 4th Infantry Diamond Division, tandaan natin na tungkulin natin bilang sundalo ay isang tungkulin sa Diyos, tungkulin sa bayan, at tungkulin sa mamamayang Pilipino. Tayo po ay maglingkod ng may malasakit at katapatan sa serbisyo sa ating mga misyon. Lagi nating isaisip na tayo ay hindi lamang tagapagtanggol ng bayan, kundi mga katuwang ng mga bawat mamamayan sa pagpapabuti ng kanilang kalagayan. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Jai Hapas, 4ID News, Bayani Updates.
Isang formal at makabuluhang seremonya ng Assumption of Command ang isinagawa sa kampo ng 403rd Infantry Peacemaker Brigade sa Malaybalay City, kung saan formal na itinalaga ni Major General Michelle B. Anaron Jr., 4th ID Commander si Colonel Sigfred C. Tubalado bilang bagong Acting Brigade Commander kapalit ni Colonel Emil J. Cruz. Sa kanyang talumpati, nagpasalamat si Colonel Tubalado sa tiwala ng pamunuan at nangakong ipagpatuloy ang misyong pangkapayapaan at seguridad ng 403rd Infantry Brigade. Ayon sa kanya, ito ay isang panibagong pagkakataon upang maglingkod ng buong puso at dedikasyon. Nagpahayag si Major General Anaron Jr. ng tiwala sa pamumuno ni Colonel Tubalado at hinimok ang buong 403rd Brigade na magkaisa at suportahan ang kanilang bagong Brigade Commander. Iginiit din niya ang kahalagahan ng pagtutulungan ng militar, lokal na pamahalaan at mamamayan upang magtagumpay laban sa insurhensiya. Anya, sa bagong yugto ng pamumuno, buo ang paninindigan ng 403rd Brigade sa pagtataguyod ng kapayapaan, kaayusan at kaunlaran sa kanilang area of responsibility. Antabayanan po ang iba pang mga balita matapos ang ilang paalala. Alamin, ipaglaban, suportahan. Ating itaguyod ang ating karapatan sa ating karagatan. Makialam sa mga pangyayari sa bayan. Huwag hayaang malinlang, isulong ang paninindigan para sa ating kinabukasan. Our seas, our rights, our future. Mount Balatucan stands as a testament to strength, resilience, and beauty. A mountain not just of stunning landscapes, but of stories. Stories of challenges faced, of battles fought, and of communities uniting to reclaim their future. Mount Balatucan Hiking for a Cause. Register now. Together, we rise. Nagbabalik ang inyong 4ID News Bayani Update. 4th CMO Battalion nagsagawa ng kampanya laban sa anti-terrorism law sa Cagayan de Oro City. Para sa karagdagang report, narito si Kabayaning Ella Rivera. Sa isang hakbang na naglalayong palakasin ang ugnayan sa komunidad, nagsagawa ng isang malawakang kampanya tungkol sa anti-terrorism law ang 3rd Civil Military Operations Company ng 4th Civil Military Operations Kasaligan Battalion, Civil Military Operations Regiment, Philippine Army, sa tulong ng Joint Task Force Oro sa iba't ibang lugar sa Cagayan de Oro City noong Mayo 1. Nakatutok ang inisyatiba sa mga pangunahing barangay sa naturang syudad, kabilang na dito ang Barangay Bulwa, Barangay Carmen, Cogon at Divisoria. Samantala, namahagi rin ang mga tropa ng mga impormatibong leaflets upang palakasin ang pangunawa ng mga mamamayan sa kanilang papel sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa kanilang mga komunidad. Layunin nitong maiwasan ang pagmamanipula at pangre-recruit ng Communist Terrorist Group o CTG sa mga inosenteng mamamayan. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Ella Rivera, 4ID News Bayani Update. Sa kabilang banda naman, 23rd Infantry Battalion, suportado ang livelihood training ng TESTA para sa indigenous farmers. Nakatutok sa balita si Kabayaning Ella Rivera. Suportado ng 23rd Infantry Masigasig Battalion ang community-based training ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Region 13 sa paggawa ng tinapay at walis gamit ang giyong grass para sa mga miyembro ng Salamig Indigenous Farmers Association o SIFA
na ginanap sa Veterinary Quarantine Station sa Purok 14 sa Laming, Barangay Lawan-Lawan, Agusan del Norte. Sa pangunguna ni TESDA Agusan del Norte Provincial Director Mr. Ray M. Cueva, TESDA Cabadbaran Training Center Acting Center Administrator Mr. Jeremy E. Divinagracia at ni Dato Malapagang Badlaw Pinabigol. Layunin ng naturang pagsasanay na bigyan ng praktikal na kasanayan sa paghahanap buhay, mapalakas ang pakikipag-ugnayan sa komunidad at mapabuti ang ekonomiya ng mga mamamayan lalo na ng mga magsasaka. Dahil dito, ipinahayag ng 23rd Infantry Battalion sa pamamagitan ng kanilang commanding officer na si Lieutenant Colonel Chris Baloran na patuloy nilang susuportahan ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na nagsusumikap at malaki ang naiaambag sa pagtulong sa mamamayan nang gayoy ating makamit ang pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa bansa. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Ella Rivera, 4ID News, Bayani Update. Puno ng kasiyahang nakilahok ang mga miyembro ng 4th Infantry Diamond Division Civilian Human Resource sa summer sports activity ng Philippine Army na ginanap sa Montalban Hall, Camp Edelberto Evangelista, Patag, Cagayan de Oro City nitong Mayo 8. Nakiisa din sa aktibidad ang mga Division Civilian Human Resource mula sa 52nd Engineer Brigade, 10th Field Property Accountability Office, 10th Regional Community Defense Group, 10th Field Accounting Unit Accounting Service, at Camp Evangelista Station Hospital na nagpapakita ng tunay na sportsmanship at pagkakaisa. Sinimulan ang programa sa isang masiglang Zumba dance session na nagbigay saya sa mga kalahok. Sinundan din ito ng iba't ibang larong Pinoy at obstacle course challenges na hindi lamang nagpapalakas sa katawan, kundi nagpapatibay rin sa kanilang teamwork. Ayon kay Major Daisy P. Baguio, Chief ng Gender and Development Section ng OG-1-4ID, mahalaga ang ginagampanang papel ng Civilian Human Resource sa tagumpay ng misyon ng organisasyon. Binibigyang halaga ng pamunuan ng 4ID hindi lang ang kanilang mga ambag sa serbisyo, kundi pati na ang kanilang kalusugan at kapakanan. At yan ang mga nagbabagang balita ngayong linggo. Para sa karagdagang news update, i-follow nyo lang po ang aming social media accounts na naka-flash sa inyong mga screens. Sa ngalan ng buong person ng Division Public Affairs Office, 4th Infantry Diamond Division Philippine Army, ito ang inyong mga kabayani, Patrick Martinez at Jeline Falyar. At nagpapaalalang kahit nasaan man kayo, mahirap man o malayo ang tatahaking landas, walang malayo sa puso ng sundalo. Sa pag-asang merong darating na taglaw, bayani ka kaagap